Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 3, 2026, Biyernes Santo, sa papakasakit ng ating Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 52, verses 13 to 53 and verse 12. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas sa kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit tinibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umiimik kahit kaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsangala. Wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing, nakasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan, o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Biyernes Santo, at nawa ay sa kabila ng init ng panahon, hindi ito maging hadlang para tayo po ay makibahagi at makisa sa pagdiriwang ngayong araw na ito. Tandaan natin na ang araw na ito ay karugtong ng pagdiriwang kahapon. Kung kayo po ay
nagsimba o nakilahok sa pagdiriwang kahapon ay wala pa pong final blessing na ibinigay dahil hindi pa po tapos. At ngayon ang karugtong ng pagdiriwang na ito. At sa maganda po na habang binabasa natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías ay i-imagine natin o isa-isip natin ang nakapakong si Kristo. Nang sa ganun ay mas maunawaan natin yung tema at konteksto na ipinahayag ni Propeta Isaías. Na magandang mapagnilayan na talagang ang krus, bagamat ito ay larawan ng paghihirap o ng isang kahirapan ng isang tao, pero sa kabilang banda, ito po ay isang larawan na isang taong nagsasakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng kanyang mga minamahal. Kaya nga dito po na ito ay nagdulot ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya muli sa ating pagsulyap sa banal na krus ay pasalamatan natin ang walang hanggang nagmamahal sa atin at patuloy na nagmamahal sa atin sa kabila rin ng ating patuloy na pagiging makasalanan at paglimot sa kanyang mga ginawa. Kaya pagnilayan natin mabuti at humingi rin tayo ng tawad at pagkatapos ay magpasalamat tayo sa paulit-ulit na pagsasakripisyo ni Kristo para sa ating kaligtasan. Muli po, isang mapagpalang araw po ng Biyernes Santo sa inyong lahat.